Henesis Kabanatang 27. At nangyari nang matanda na si Isaac, at malabo na ang kanyang mga mata, na anupat hindi na siya makakita, ay tinawag si Esau na kanyang anak na panganay, at sinabi sa kanya, "Anak ko," at kanyang sinabi, "Narito ako." At sinabi niya, "Narito, ako'y matanda, at hindi ko nalalaman ang kaarawan ng aking kamatayan. Ngayon nga'y kunin mo ipinamamanhi ko sa iyo ang iyong almas, ang iyong lalagyan ng pana, at ang iyong busog, at lumabas ka sa parang, at ihuli mo ako ng usa. At igawa mo ako ng masarap na pagkain, na aking ibig, at dalhin mo rito sa akin, upang ako'y kumain, upang ikaw ay basbasan ko bago ako mamatay." At pinakikinggan ni Rebeka nang nagsasalita si Isaac kay Esau na kanyang anak. At naparoon si Esau sa parang upang manghuli ng usa at upang madala. At isinaysay ni Rebeka kay Jacob na kanyang anak na sinasabi, "Narito, narinig ko ang iyong ama na nagsasalita kay Esau na iyong kapatid na sinasabi, 'Dalhan mo ako ng usa at igawa mo ako ng pagkaing masarap upang ako'y kumain at ikaw ay aking babasbasan sa harap ng Panginoon bago ako mamatay.' Ngayon nga, anak ko, sundin mo ang aking tinig ayon sa iniutos ko sa iyo. Pumaroon ka ngayon sa kawan at dalhin mo rito sa akin ang 2 mabuting anak ng kambing at gagawin kong masarap na pagkain sa iyong ama, ayon sa kanyang ibig. At dadalhin mo sa iyong ama upang kumain, anupat ikaw ay kanyang basbasan bago siya mamatay." At sinabi ni Jacob kay Rebeka na kanyang ina, "Narito si Esau na aking kapatid ay taong mabalahibo, at ako'y taong makinis. Marahil ay hihipuin ako ng aking ama, at aariin niya akong parang nagdaraya sa kanya. At ang aking mahihita ay sumpa at hindi basbas." At sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Sa akin mapunta ang sumpa sa iyo, anak ko. Sundin mo lamang ang aking tinig, at yumaon ka, nadalhin mo sa akin." At siya yumaon at dinala sa kanyang ina, at gumawa ang kanyang ina ng masarap na pagkain na ibig ng kanyang ama. At kinuha ni Rebeka ang mainam na damit ni Esau, na kanyang anak na panganay, na nasa kanya sa bahay, at isinuot kay Jacob na kanyang bunsong anak. At ang mga balat ng mga anak ng kambing ay ibinalot sa kanyang mga kamay, at sa kinis ng kanyang lieg. At kanyang ibinigay ang pagkaing masarap, at ang tinapay na kanyang inihanda, sa kamay ni Jacob na kanyang anak. At siya'y lumapit sa kanyang ama at nagsabi, "Ama ko," at sinabi niya, "Narito ako." "Sino ka, anak ko?" At sinabi ni Jacob sa kanyang ama, "Ako'y si Esau na iyong panganay. Ginawa ko ang ayon sa sinabi mo sa akin. Bumangon ka, ipinamamanhi ko sa iyo. Maupo ka at kumain ka ng aking usa, upang basbasan ako ng iyong kaluluwa." At sinabi ni Isaac sa kanyang anak, "Ano't kay dali mong nakasumpong, anak ko?" At sinabi niya, "Sapagkat binigyan ako ng mabuting kapalaran ng Panginoon mong Diyos." At sinabi ni Isaac kay Jacob, "Lumapit ka rito. Ipinamamanhi ko sa iyo upang hipuin kita, anak ko, kung tunay na ikaw ang aking anak na si Esau o hindi." At lumapit si Jacob kay Isaac na kanyang ama, at hinipo siya, at sinabi, "Ang tinig ay tinig ni Jacob, ngunit ang mga kamay ay mga kamay ni Esau." At hindi siya nakilala, sapagkat ang kanyang kamay ay mabalahibo, gaya ng mga kamay ni Esau na kanyang kapatid. At sa gayoy binasbasan siya. At sinabi niya,
ikaw bang tunay ang aking anak na si Isaw? At sinabi niya, ako nga. At kanyang sinabi, ilapit mo sa akin at kakain ako ng usa ng aking anak, upang basbasan ka ng aking kaluluwa. At kanyang inilapit sa kanya at kumain siya. At siya'y dinalhan niya ng alak at uminom. At sinabi sa kanya ni Isaac na kanyang ama, lumapit ka ngayon at humalik ka sa akin, anak ko. At siya'y lumapit at humalik siya sa kanya. At naamoy ng ama ang amoy ng kanyang mga suot. At siya'y binasbasan na sinasabi, narito ang amoy ng aking anak, ay gaya ng amoy ng isang parang na pinagpala ng Panginoon. At bigyan ka ng Diyos ng hamog ng langit, at ng taba ng lupa, at ng saga ng trigo at alak. Ang mga bayan ay mga glingkod nawa sa iyo, at ang mga bansa ay mga siyukod sa iyo. Maging Panginoon ka nawa ng iyong mga kapatid, at magsiyukod sa iyo ang mga anak ng iyong ina. Sumpain nawa ang mga sumusumpa sa iyo, at maging mapapalad ang mga magpapala sa iyo. At nangyari pagkatapos ng pagbabasbas ni Isaac kay Jacob, at bahagyan ng kaaalis ni Jacob sa harap ni Isaac na kanyang ama, ay dumating si Isaw na kanyang kapatid na galing sa kanyang panghuhuli. At siya may gumawa ng masarap na pagkain at dinala niya sa kanyang ama. At sinabi niya sa kanyang ama, bumangon ang ama ko at kumain ng usa ng kanyang anak, upang basbasan ako ng iyong kaluluwa. At sinabi ni Isaac na kanyang ama sa kanya, sino ka? At kanyang sinabi, ako ang iyong anak, ang iyong panganay na si Isaw. At nangilabot na mainam si Isaac, at sinabi, sino nga yaong kumuha ng usa at dinala sa akin? At ako'y kumain yaon bago ka dumating, at aking binasbasan siya. Oo, at siya'y magiging mapalad. Nang marinig ni Isaw ang mga salita ng kanyang ama, ay humiyaw ng malakas at nang di kawasang kapanglawan. At sinabi sa kanyang ama, basbasan mo ako, ako naman, o ama ko. At kanyang sinabi, naparito ang iyong kapatid sa pamamagitan ng daya, at kinuha ang basbas sa iyo. At kanyang sinabi, hindi ba matuwid ang pagkatawag sa kanyang Jacob? Sapagkat kanyang inagawan ako nitong makalawa. Kanyang kinuha ang aking pagkapanganay. At narito, ngayon kinuha ang basbas sa akin. At kanyang sinabi, hindi mo ba ako ipinaglaan ng basbas? At sumagot si Isaac, at sinabi kay Isaw, narito, inilagay ko siyang Panginoon mo, at sa kanya ibinigay kong lingkod ang lahat niyang mga kapatid. At sa trigo at sa bagong alak, ay kinandili ko siya. At sa iyo, ano ngang magagawa ko ngayon, anak ko? At sinabi ni Isaw sa kanyang ama, wala ka ba, kundi isa lamang basbas, ama ko? Basbasan mo ako, ako naman, o ama ko. At humiyaw si Isaw at umiyak. At sumagot si Isaac na kanyang ama, at sinabi sa kanya, narito magiging sadya sa taba ng lupa ang iyong tahanan, at sa hamog ng langit mula sa itaas. At sa iyo'y tabak na mabubuhay ka, at sa iyong kapatid ay maglilingkod ka. At mangyayari na pagka nakalaya ka, papagpagin mo sa iyong leeg ang pamatok niya. At kinapuutan ni Isaw si Jacob, dahil sa basbas na ibinasbas sa kanya ng kanyang ama. At sinasabi ni Isaw sa sarili, malapit na ang mga araw ng pagluluksa ng aking ama. Kung magkagayo'y papatayin ko si Jacob na aking kapatid. At ang mga salita ni Isaw na kanyang panganay ay nangaibalita kay Rebeka. At kanyang pinasuguan at tinawag si Jacob na kanyang bunso, at sa kanya'y sinabi, narito, ang iyong kapatid na si Isaw
ay naaaliw tungkol sa iyo, na inaakalang patayin ka. Ngayon nga, anak ko, sundin mo ang aking tinig, at bumangon ka at tumakas ka hanggang kay Laban na aking kapatid sa Haran. At dumuon ka sa kanyang ilang araw hanggang sa mapawi ang galit ng iyong kapatid. Hanggang ang galit sa iyo ng iyong kapatid ay mapawi, at malimutan niya ang ginawa mo sa kanya. Kung magkagayoy, pasusuguan kita at ipasusundo kita mula roon. Bakit kapwa mawawala kayo sa akin sa isang araw? At sinabi ni Rebeka kay Isaac, ako'y yamot na sa aking buhay, dahil sa mga anak na babae ni Het. Kung si Jacob ay mag-aasawa sa mga anak ni Het na gaya ng mga ito, ng mga anak ng lupaing ito, ano pang kabuluhan sa akin ng aking buhay?